Ako po si Darlene Guillen. Dun sa mga hindi nakakakilala, kasalukuyan ako ang Sales Director ng Q Dynamics Global Corporation. Alam ko hindi natural or hindi usual na ako yung magbibigay ng testimony tungkol sa produkto natin. Pero sa pagkakataong ito, dahil ako yung isa sa pinakaunang nakatikim ng Miramin Q+, minarapat ko lang na ikwento sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan ko. Doon sa mga nakakakilala sa akin, alam nyo naman ang nangyari noong 2019. 2019, madaming events na nangyari. Talagang biyahe dito, event doon, biyahe dito, event doon. Inuubo na ako noon. As in, malalang ubo na. Ubo na pag dinalahit ako ng ubo, kinakailangan ko, naka-diaper na ako kasi nawiwiwi na ako sa sobrang pag-ubo. So, ubo, akala ko normal na ubo lang. Matagal na. 1 buwan, 2 buwan. Nakiusap na yung mami ko. Sabi ng mami ko sa akin, anak, magpa-check ka na para bigyan ka ng tamang gamot. Bigyan ka kung ano yung nararapat na gamot na para sa'yo. So sabi ko, mama, dami pa akong trabaho. Gagawin ko yan. Sige, pagbalik ko nitong biyahe ko na to. Pagbalik ko ng galing Ormoc. So bumalik ako ng galing Ormoc, January. Katapusan ng January 2019. Pagbalik ko, Feb 1, diretso akong ospital. Pa-check ako. Ang doktor ko noon, siya ang head ng pulmonology ng buong Pilipinas. So, she's like the top na doktor na. Pagkagaling ko sa clinic niya, ang sabi niya sa akin, Iha, baba ka muna sa emergency room. Sabi ko, doktora, bakit? Sabi niya, meron pa akong mga test na kailangan na i-run sa'yo. So, meron pang mga kailangan na gawin. Hindi ka pwedeng lumaban, hindi ka pwedeng pumalag, diba? Diretso akong ER. Pagpunta ko ng ER, emergency room, daming test, kuha ng dugo dito, ganyan-ganyan, dami pang mga test na ginawa. Susunod na pagbalik sa akin, ang ginawa na, kinakabitan na ako ng dextrose. Kinakabitan na ako ng swero. Sabi ko, bakit ako kinakabitan ng swero? Outpatient ako, additional test lang to, additional test na sinabi ng doktor na kailangan kong i-take. Nung tinake ko yung additional test na yun, ang sabi sa akin, doktor ko na yung dumating, bumaba sa ER. Sabi niya, Darlene, hindi ka pwedeng umuwi. Meron kang pneumonia. 3 buwan ka nang may pneumonia. Hindi ka ba nilalagnat? Hindi ka ba nanghihina? Hindi ka ba kinakapos ng paghinga? Sabi ko, sa lahat po ng sinabi niyo, yung pagkapos ng hininga, yun lang yung nangyari. Sabi niya, o tama, kasi bukod sa pneumonia, meron ka pang asthma. Yung asthma ko na nawala na when I was 7 years old, bumalik. Bumalik ng mas malakas pa ngayon. So, gamot. Nasa ospital ako siguro mga 15 days o lampas pa, 15 to 20 days, hindi ko na matandaan. Paglabas ko, balik ako sa dating buhay ko. Trabaho, biyahe, meeting, kausap ng tao, uwi ng bahay, kinabukasan, trabaho ulit, ganun ulit, paulit-ulit, pabalik-balik. Dumating sa punto na kinakailangan ko magpunta ng Dubai. Dubai kasi yung pagtatayo ng international office natin doon, inaayos yung papers doon. So, pagdating ko ng Dubai, tigas ulo ko galing ako. Wala akong dalang kahit na anong gamot. Lahat ng gamot na pinabigay sa akin nung nasa ospital ako, wala akong dala. Ang takot ko kasi simula na naman yung ubo, simula na naman yung sipon, simula na naman yung hirap ng paghinga, mas masakit, may lagnat na ngayon. Sabi ko lang sa loob-loob ko nung nagdadasal ako, sabi ko, Diyos ko, ayokong ma-ospital dito. Unang-una, malayo ako sa pamilya ko. Pangalawa, hindi ko gustong ma-ospital sa isang lugar na puro Arabo ang nandoon. So sabi ko, anong gagawin ko? Wala akong dalang gamot. Sabi ni Ritz, si Ritz ang kasama kong bumiyahe noon sabi ni Ritz sa akin, Ma'am, inumin mo na itong Miramin Q+. Sabi ko, bakit? Paano kung iinumin yan? Iyan yung isasubmit natin sa FDA para ipatest for approval. Sabi niya, hindi ma'am, ipapaalam ko na sa kanila. 6 na bote ang dala natin, kunin mo na yung isa, inumin mo na. Wala naman akong choice. Wala akong ibang gamot na dala. Wala akong ibang kahit na ano. Wala akong ibang dala na pwedeng makatulong sa akin sa kondisyon ko that time. Tinake ko. Inubos ko yung 60 ml ng isang araw. As in, talagang sobra. Siret. Bawat inom ng tubig, siret. Eto ka, natapos ang buong araw. Wala akong ginawa kundi nakakatulog lang ako ng nakakatulog nun. The next day, seryoso, walang halong biro at pagsisinungaling, kinabukasan bangon ako parang walang nangyari. Walang bahid ng ubo,
walang bahid ng sipon, walang hika, walang lagnat. Parang nagdahilan lang ako yung buong araw na yun na ipinahinga ko sa hotel. Kaya ako kinukwento sa inyo to kasi unang-una, ako yung nakatikim ng bisa at ng galing ng Miramin Q+. Kaya ako sineshare sa inyo, baka sakaling makatulong ako sa inyo. Baka sakaling dumating ang pagkakataon na merong kahit na sinong mangailangan dahil malala ang kondisyon or may nararamdaman, I urge all of you, I ask all of you, subukan natin.